Itinakda ng Senate Impeachment Court sa June 18 ang pre-trial conference para sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na abiso ng Impeachment Court, inatasan si VP Sara at ang House Prosecution Panel na dumalo sa pagpupulong alas 9 ng umaga sa Senado. Kinumpirma ito nitong Miyerkules ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Yes, I signed the notice for pre-trial yesterday. So pinadala na namin yan both to the defense and the prosecution team. And the next step, they will send us their pre-trial brief containing the items in the pre-trial notice. So na-meet ko na rin yung ginawang pre-trial, ginawang impeachment internal team para to make sure that preparations are in order. At tuloy-tuloy yung ating preparations for the impeachment. Layunin ng pre-trial conference na plansyahin ng mga mahalagang usapin bago ang aktual na paglilitis. Kabilang dito ang stipulation of facts, simplification of issues, marking of evidence, at identification of witnesses. Ayon kay Gatchalian, handa na rin siyang gampanan ang tungkulin bilang presiding officer ng impeachment court kung kinakailangan. Yes, I'm preparing myself as we go along. So, ang importante naman dito ay yung calendar ay may sunod. Gayunman, hindi isinasantabi ng Gatchalian bloc ang posibilidad na ibang senador ang mamuno sa impeachment proceedings. Kasunod ito ng mga ulat na posibleng italaga si Senator Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Nauna nang iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya ang lehitimong Senate President at tatayong presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. Samantala, sa gitna ng mga usapin hinggil sa quorum sa Senado, nilinaw ni Gatchalian na nananatiling 16 votes ang kinakailangan upang makonvict si VP Sara. Kasunod ito ng pangamba ni Senate President Alan Peter Cayetano kung maaari ring maapektuhan ang bilang ng kinakailangang boto sa impeachment proceedings. Kasunod ng naging interpretasyon ng Gatchalian bloc na sapat na ang 12 senador upang magkaroon ng quorum noong June 3. Ayon kay Gatchalian, ang desisyon sa kasong Avellino versus Cuenco ay tumutukoy lamang sa pagtukoy ng quorum sa Senado. Dalawa ang arguments natin dito. Yung Avellino case, wherein sinabi kung ang senator ay beyond the coercive reach of the Senate, pwedeng ibaba yung denominator sa pagbilang ng quorum. And at the same time, President, no, hindi lang isa kundi 8 beses ang quorum ay binaba yung denominator at 12 lang yung senators present. No? So, because of these two, pwedeng mag-constitute a quorum. Nang tanungin kung maaari ring gamitin ang naturang ruling sa impeachment proceedings at maging sa charter change, sinabi ni Gatchalian na kailangan pa niya itong pag-aralan. Sir, so does it mean na pwede rin siya mag-apply sa impeachment or sa even sa charter? Ibig sabihin is pwede bang mas mababa sa 16 ang kailangan to convict? I have to study that. No? Dahil ang pinag-uusapan lang naman natin ngayon ay constituting a quorum. Binigyang din ni Gatchalian na malinaw sa Article 11 Section 3 ng 1987 Constitution na kinakailangan ang boto ng 2/3 sa 24 na senador upang makonvict ang isang opisyal na sumasailalim sa impeachment. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News.